So yun mga kagulay, sa magandang umaga. Ayan, so medyo maliwalas na dito sa Bungabon, Nueva Ecija. At ngayon pupunta ako dito sa aking taniman ng pipino. At yung area namin na may tanim dati na sitaw, so tinignan ko yung bagong tanim doon na pipino kung ano nga ba ang itsura ngayon. So ngayon hindi makatawid yung mga motor dahil maraming puno na nakatumba, tsaka yung tinatawiran namin tulay noon ay inanod. So dito ako dadaan, tatawid ako ng ilog para mapuntahan yung area namin dito. So ang area namin dito sa Sulapa kung tawagin. So sakop na siya halos ng Santor. Dito yung itsura ngayon dito sa lugar namin ngayon, mga tumbang puno at yung tubig. Ayan, so ito yung tatawiran. Ito rin yung pinagdadaanan namin mga kagulay pagka maglalabas kami ng aming mga produkto na galing sa loob. So nakakariton po. Pagka tag araw naman mga kagulay, nakakatawid naman yung mga hand tractor. So sa ngayon tatawid muna tayo dito. So kansyado na namin, kabisado na rin namin kung gaano kalalim tong ilog. So makikita nyo, pero sa itsura pa lang nito mga kagulay, humupa na dahil hanggang dito sigurado ang naging tubig niya kasi dapa rin to. Ayan, so meron na rin mga nangunguryente ngayon. Ayan, kung natatanong nyo, meron mga nangingisda dun. Isa kasi itong malaking ilog yung dinadaanan namin na to. Ayan, kita nyo, kaskas. So dito sa mga daanan namin dito, meron pa rin talagang mga nakaharang na talagang linisin pa itong mga dadaanan ng mga kariton. Tapos ito nga pala mga kagulay, yung tulaan ng sibuyas ng tito ko. Ito, so medyo malakas din yung naging nagragasan ng tubig. At ito, makikita nyo halos tubo naman na. May mga tubo na siya, kaya lang mga kagulay natanggal yung mismong alip-ip. Sana wag na lang masyadong umaraw agad kasi mabibigla sa init itong pulang sibuyas. So meron din talagang nadaanan ng tubig at nakaskas. Yun, sayang yung pulang sibuyas na to. Ayan, so ito yung dinaanan ng tubig ngayon sa lakas ng ulan. Pulang sibuyas po yan, kaya lang naanod na yung ibang dayami. So yun mga kagulayan, dito na po ako sa may aking tanim na pipinuhan. Tingnan natin yung itsura nito ngayon, pero sa tingin ko parang dinaanan din ng tubig. Pero ito siya, medyo okay naman siya. Huwag lang sanang umaraw bigla para makarecover itong ating pipino. So mayroong mga tumagilid na ibang poste. Ayan, so sa ngayon nakikita ko medyo buhay at mukhang babangon pa naman siya. At ito yung mga hinulip na pipino. Ayan, nakita nyo yung maliliit. Kasi naghulip pa ako ng pipino dito bago nung bumagyo. So dito sa balag niya meron lang mga iba na tumagilid. Ito, may mga aayusin lang na konti para tumiretso ulit itong balag. Meron lang talaga mga nakaskas. Ayan, dahil maliliit pa naman yung ating tanim na pipino, makaka-recover pa rin naman ito. Ayan, so sana wag lang sana talaga mabibigla ng init kasi magkakapasa to. Ayan, medyo talaga nawagwag din ng hangin. Yung ibang poste medyo
talagang tumagilid din. Ito, yung iba nagditawan yung ugat. So yung ating mga tanim naman kasi mga kagulay medyo mga bagong tanim, kaya hindi masyadong naramdaman ng pipino kaysa yung nakakit na. Pag nakakit na talagang wala to, masasaktan ng masasaktan. So sa gantong itsura, gantong kaliit pa lang naman, makaka-recover pa naman to. So isprayan na lang natin ng mga anti-stress, taya lang muna natin na mapa-recover siya bago natin sila ayusin ulit itong mga poste na to. So haya lang muna natin bumangon to at maka-recover yung mga pipino. Ito naman mga kagulay yung kabilang area. Ito yung aking pinagsitawan. Ayan. So medyo lumatag siya. At ito kasi mga kagulay medyo luma na rin kasi yung mga poste. At ito yung aking pinagtalungan. Ayan. So kahit may pahalang tayo nilagay sa lakas ng hangin niya, ayan, dumapa na talaga yung balag. Pero ito naman mga kagulay ay babaklasin na rin namin kasi ito po yung tataniman ko ng sibuyas. Yung nasa 5,000 square meter na area na to. Tapos yun yung aking may tanim na pipino. Yan yung gilid na to. Sana makarecover yung aming mga tanim at may taos para sa ganun ay para makabawi pa rin sa punan. Hindi natin mapipigil yan kahit anong gawin natin. Mangyayari yung gantong pangyayari sa ating mga gulay kahit ayaw natin. Pero pasalamat na rin ako dahil nga sa tanim kong pipino ngayon, ayan, makikita nyo buhay naman siya. Hayaan ko lang muna siyang tumigas yung kanyang puno kasi yagyag yan sa hangin. Kasi makikita nyo halos kung saan siya napunta dahil sa lakas ng hangin. So may mga pasa pa siya. So hindi muna natin siya gagalawin, hindi muna natin siya abunuhan, hindi pa rin natin siya ispirahan. Kaya lang muna natin siyang makarecover. Yan. So ito yung aking tsura nung taniman ng aking gulay ngayon dito sa Nueva Ecija.